Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Akala ng ex mo, wala siyang kinatatakutan about sa'yo. Akala niya hindi siya takot na mawala ka sa buhay niya at akala niya okay lang kahit makahanap ka ng iba. Akala niya love mo siya at sobrang confident niya na kaya naman daw niyang tumayo kahit wala ka. At akala niya nanlalamig siya sa'yo ng sobra. Ngayon, gusto niyong malaman kung paano natin babaligtarin itong ganitong uri ng mindset niya. At papalitan natin ng tamang mindset na yung mindset na niya na to na akala niya is kayang-kaya ka niya, is babaguhin natin sa hindi pala niya kaya. Okay, bago tayo mag-proceed, malaking tulong sa amin ng like. Ngayon ko lang na-realize. So, just give us a like. Kahit yun lang ang pinakasuporta mo. Kung natutulungan ka ng mga videos ko, I promise you, sobrang laking tulong kapag nilike mo ang video namin. At subscribe din at the same time. Anyways, for us to continue, I want to tell you this. This is a very important thing. Alam mo ba na kapag nakipag-break ka sa ex mo, according sa study, at ikaw yung iniwan or ikaw yung dumpy, kumbaga ikaw yung nalaglag sa ere, alam mo ba na according sa study, mamimiss mo yung ex mo at parang mararamdaman mo yung ex mo in that way, in an awkward way, na yung brain na ginagamit mo is kahalintulad ng brain na ginagamit ng mga addict kapag nagmo-move on sila sa drugs, sa cocaine. So, yung same brain na ginagamit nila kapag nagmo-move on sila sa drugs at cocaine, yun din ang ginagamit ng mga taong heartbroken kapag nagmo-move on sila sa kanilang mga ex. Same brain cells, di ba? So, same brain cells ang gamit ninyo. And for that reason, they are trying to figure it out kung paano makakalabas dito sa loop na to, an ending loop or an ending cycle ng pagiging baliw sa ex. And for that reason, sa unending cycle na to, ang nagiging problem is hindi sila makalabas dun sa loop na yon at nagkakaroon sila ng withdrawal. At dahil sa withdrawal na to, doon na nagsisimula na parang pahirap ang proseso. Pero habang pahirap ang proseso, doon naman actually nagiging advantage ang lahat dahil nasa process ka. Kapag kasi ang proseso hindi siya humihirap, ibig sabihin wala ka sa proseso. Nag-i-stay ka pa rin doon sa comfort zone mo na gusto mo na ang ex mo is bigyan ka pa rin ng assurance at bumalik pa rin siya sa life mo. Pero kapag nawala ka sa ganung uri ng mindset at in-embrace mo yung process, then everything will change. So now, what's the trick? Ano ba ang catch dapat na gawin natin? First, marami kasing broken-hearted na ginagamit ang same brain nila dun sa mga addict sa droga. Kapag nagmo-move on sila sa droga, yun din ang same brain na ginagamit nila. Ang pinag-iba lang ng mga addict sa mga broken-hearted is yung mga addict, alam nilang addict sila. At yung mga broken-hearted, hindi nila alam na broken-hearted sila. So, pwede mo siguro sabihin sa akin na broken-hearted ka, pero hindi ka sigurado na broken-hearted ka. Kasi you are not that very vulnerable. Gusto ko na maging mapurol ka muna sa sarili mo, maging marupok ka muna sa sarili mo, and I want you to admit that you are defeated. I-admit mo muna na, oh sige, ikaw ang nasaktan, ikaw ang iniwan, hindi ka naging deserve ng attention nila, hindi ka naging deserve ng time nila. So, let us embrace that idea. And once you embrace that idea, once you accept that, and then ang second pattern na gagawin mo lang is move on and forget about it. Okay, let us accept na nasaktan ka, iniwan ka, tingin nila sa'yo, hindi ka karapat-dapat, na maliit ka, na humiliate ka. Okay, let us accept that. Tanggapin mo. After mong tanggapin yan,
let's move on. And let's have this kind of mentality na I shall return. Yung I shall return na yun, nababalikan mo ang sarili mo, ide-develop mo ang sarili mo, at magiging best version ka ng sarili mo. And for that reason, everything will switch according dun sa gusto mo mangyari. So the first thing na kailangan mo maintindihan is just to remove this what we call idea na sobrang lakas mo. I think it is better to embrace that you are defeated. Let us embrace the idea na natalo ka. Sige, ikaw ang natalo. Ikaw ang umiyak, ikaw ang nasaktan, ikaw ang kinawawa, ikaw ang nabalahura. Let us embrace that idea. After you embrace that idea, the second thing that you must do, and you are going to do, is actually just to change. Change that matters, change that subject, and I want you to embrace changes. Ngayon, ito na ang pagkakataon na magbago ka. Oo, broken-hearted ka. Oo, na-heartbroken ka. Oo, nasaktan ka. Oo, na-wreck ka. But this is the right time for you to change. You must embrace the change right now. Anyways, if you need an advice, kung babalik ka pa ba sa ex mo or magbabalikan pa kayo, hindi na, so just give us old school style tayo. One-on-one coaching dun sa aming page. Thanks for watching.